So, ayun, first is yung sa may part ng suggestions namin, which is yung sa chapter 1 to 3 ninyo. So, ayun, sa unang part is yung statement of the problem. So, wala namang major changes dito since obtainable naman siya using your data. So, walang masyadong changes here. Next is yung hypothesis. So, ito yung nilagay namin since naka-base kasi siya sa SOP ninyo. So, kung ilan yung inferential na part sa SOP, yun din yung number of hypotheses. So, for example, ito yung inferential niya. What is the significant or is there significant difference? So, yung hypothesis niyo is there is a significant difference. Now, baka nagtataka po kayo bakit alternative yung nakalagay dito. So, nakadepende po siya sa format ng school. So, sa amin kasi, alternative yung pinapagamit. So, if you want na gamitin yung null hypothesis, papalitan mo lang siya ng there is no. Ito. Ayan. Tapos magiging null hypothesis na siya. Pero ito, there is a alternative hypothesis siya. So, ayun, clear po ba for this part? Yes po. Hello po? Opo. Rinig ba ako? Okay. So, next is yung research design. So, for this part, nakadepende rin siya sa SOP ninyo or pinaka-objective. So, yung pinaka-objective ninyo is to get yung kung meron bang difference between sa demographic profile tsaka dun sa factors that influence. So, yung usual na ginagamit doon is yung comparative research design. And then next is yung population sample size and sample technique. So, for this part, target naman yung population ninyo. So, wala namang changes for this part. And then for sample size, nakadepende siya sa sampling technique. So, discuss ko lang din. Sa sampling technique, meron kayong dalawang option, which is yung random and non-random sampling technique. So, sa random sampling technique, dito po pasok sila stratified, sila simple random, sila cluster sampling. And then sa non-random naman, dito naman papasok sila purposive, sila snowball sampling, sila continuous sampling, yung mga ganun. So yung question ko is, anong ginamit yung sampling technique? Ano po? Kala nawala yung sound. Nagsasalita ba siya? Hello po? Rinig po ako. Hello po. Ano po uli yun? Ano yung sampling technique na ginamit niyo sa study? Nag-purposive ba kayo? Simple random? Mga ganun. Ano po? Purposive ba? Ang alam ko wait. Okay, so ayun, nakalagay rin naman siya dito. So check na tayo for this part. Next is yung sa research instrument. So ito, discuss ko lang din. Kapag self-made yung questionnaire ninyo, kailangan yung duman sa dalawang part, which is yung validation and reliability testing. So sa validation, dito, pinapacheck natin yung questions natin sa mga validators or sa mga expert. And then sa reliability testing naman, dito, tinatest natin yung questionnaire if reliable na ba siya para gamitin sa isang study. So, ayun, self-made ba yung questionnaire ninyo? And Yes. if self-made, nag-contact ba kayo ng gantong part or step? Nag-ano po ako, validate po sa tatlo po naming validators, tapos po nag-pilot testing din po kami. Okay, good yun. So, clear na tayo for this part. Next is yung data analysis. So, ito naman yung mga tests na ginamit natin sa book study. So, first is yung frequency and percentage. So, for this part, usually ginagamit to sa mga demographics. So, pinukuha lang natin kung ilan yung male, kasi ilang percentage yun. Next is yung sa weighted mean. Ito, ginagamit to sa mga Likert scale question or if kukunin natin yung average niya. So, for example, kukunin natin yung average statement number 1. Meron siyang verbal interpretation event na kasama. So, yun yung purpose nito.
Next is itong monthly PU test tsaka probability test. So ito naman yung ginamit natin para makuha natin yung significant difference ito. So discuss ko lang rin, sa pagpili kasi ng test, meron yung dalawang option, which is yung parametric and non-parametric test. So sa parametric, ito yung mga test na ginagamit natin if yung data natin is normally distributed. And then sa non-parametric naman, ito naman yung mga test na ginagamit natin for yung data natin is not normally distributed. So yung ito, baka magtaka ka lang, if familiar ka sa t-test, ito yung counterpart niya sa non-parametric. Si ANOVA naman, ito naman yung counterpart niya. So, basically, pareho lang sila ng objective. Pareho lang sila ng gustong kunin, which is yung difference. Nagkakaiba lang sila dun sa test. So, ayun. Clear po ba for that part? Clear po. Okay. So, kung mag-iisipin mo to as t-test, ito naman is ANOVA. Pero, ito, mga non-parametric version. Ayun. So, dito naman tayo sa pinaka-result. So, ito yung itsura ng result natin. So, meron tayong table and then meron din siyang, each table meron siyang verbal interpretation. So, for this part, which is in demographic, since descriptive statistics na siya, ang kukunin lang natin is yung frequency and yung percentage. So, ayan, nakalagay na siya dyan. And here yung verbal interpretation niya. So, same lang yung ginawa natin for the other part. Ayan. And then for the SOP2, ito naman yung naka-Likert scale. Tao po ba? Yung factors. Hello po. Hello po. Hello po. Ayan. So, for this part, since naka-Likert scale siya, kukunin natin yung pinaka-average ng mga statement. So, ganito yung itsura niya. So, each statement, meron siyang mean or average, and then meron siyang verbal interpretation. So, dito tayo nag-base sa verbal interpretation niya. Computed itong range na to. So, range is equals to n minus 1 over n. So, ayun yung computation for this Kuya, part. sorry, naka-share So, screen po. dito sa part na to, meron siyang table, meron din siyang verbal Hindi ko interpretation. rinig. So, same lang din yung ginawa natin for the, po, Naka-share screen po sila. po, naka-share screen. Oh, sorry, hindi ko po kita. Doon po ako nagbe-base sa... Po, di niyo po. Ayun. Dito po ako nagbe-base sa sinend nyo po. Okay. Open mo na lang yung yung file ninyo, yung chapter 4. Okay po. Yun din po ba yung pinapakita niyo? Oo, yun din. Okay Nasa po. na ako, SOP2. Okay yung po. sa part ng factors that influence. Okay po. Ayan, so yung explanation doon is lang, kukunin lang natin yung mean, tapos yung mean, meron siyang verbal interpretation. Tapos yun, nilagay lang namin yung highest, yung lowest, tsaka yung overall weighted mean niya. So, same lang yung ginawa namin for 2.2, 2.3, 2.4, and 2.5. And 2.6 pala. Ayun. So, pare-pareho lang siya. So, clear po ba for that part? Clear po. So, next is yung SOP3, which is yung significant difference na. So, dito, iti-check natin yung comparison ng factors that influence, tsaka yung demographic. So, since meron tayong 6 na factors and 2 demographics, so, ganito yung itsura nung nung result niya. So, meron tayong variable tested. So, ito yung mga pinagbabangga natin, variable. Meron tayong test statistic. Ito yung result coming from the equation, which is yung Kruskal-Wallis. And then, meron tayong p-value. So, ang pinakatitignan natin dito is yung p-value. So, dito kasi tayo mag-base if merong relationship or wala. Or, kung meron difference or wala. Kapag less than 0.05 yung p-value, ibig sabihin, merong difference. Kapag greater than 0.05, ibig sabihin, walang difference. Okay So, po. clear po ba for that part? Yes po.
Ayan. Ayun. So, ayun yung titingnan mo lang talaga for SOP3, which is yung p-value. And then, kung makikita mo yung table, nakalagay naman na yung mga p-value niya, tsaka yung interpretation. And then, meron na rin tayong verbal explanation sa mismo table. So, Okay. ayun lang naman po, yun naman ng chapter 4. So, may questions po ba kayo? Wala po. Ayun, so, wala po kayong tanong. Sa may chapter 5 po. Okay, sa chapter 5. So, sa chapter 5, ano lang siya kumbaga, ang laman lang naman kasi Summary. ng chapter 5, summary of results, suggested conclusion, tsaka recommendation. So, yung summary, ayun, kinuha lang natin yung pinaka-summary ng chapter 4, and then, kinuha natin yung suggested conclusion out of those summary. So, dito, kung makikita mo, di ba naka-numerical siya, naka-number siya. Apo. So, ganun talaga yung format namin kasi naka-standardize siya. Kumbaga, wala kasi isang format for chapter 5 eh. So, it's either gagawin siyang in paragraph form, so pagsasama-samahin nila yung mga statement na to para makabuo ng paragraph. Or Okay. naka-numerical lang din siya. And then for the recommendation part, so sa researcher na kasi yung part na yun, since yung recommendation is for the full study na siya. Okay po. Clear na po. Wala, humina. Rereading ng ano po. ng Ano po, sorry, humina po kasi. Bali, ikaw na lang mag-explain dun sa ang grupo. Apa. Discuss na. Ayun. Thank So, you po. if wala na pong tanong, siguro sa chat na lang po, no? Apa. Okay, so, thank you po sa pag-attend. Thank you po. Bye po.